on the next one kasi it's gonna be a bigger deal. But we'll see. Depende naman yun sa ire-request na deposit kung sino yung gusto sa grupo. Kasi yun yung nasa contract. Yun ang first. Before letting others in. Kasi priority ang mga kasama sa deal. Itong session natin kasi ngayon, it's just to update. Magkakaroon tayo ng, hi, salamat sa Diyos. Yesterday, we had reviewed yung records at saka gumawa kami ng reports para sa ating Jefferson hanggang March, yung first quarter. Hindi namin namalayan, May na nga pala ngayon, di ba? Yeah, Nakakatuwa bilis. naman, meron tayong cash flow kasi. So, it's not big dahil ang laki ng ginastos natin, although operation siya. It's not that big dahil yung hindi natin anticipated na interest dahil di ba na-delay tayo ng possession. Daan is na unanticipated interest charges na nadagdag. Yun yung medyo mabigat. But it's still, kahit may ganon, it's still cash flow. So yung first na distribution, hopefully after ano na lang, last piece of, tawag nito, sister ko, nasaan ka ba dyan? Sister Berna, kami dalawa yung gumawa eh. Sabi ko nga, para tayo masyadong seryoso dito. Eh kasama namin si Jim at saka si Orly kahapon sa office. Nandun kami eh. Half day kami hanggang, anong oras kami dun last night? I think 7, past 7 na. Nang na-finalize namin yung report. Although ano pa siya, kumbaga 90%. 90%. Sabi ko, kita mo yung dalawa na yan? Nasaya-saya nila doon sa kabila. Tayo dalawa, seryosong-seryoso tayo. Kumpirahin. We're doing all the work. Nagko-compute tayo, ang kaharap natin, computer, tsaka yung numbers. So, but anyways, it all turns out to be good. Kaya, we'll be drafting. Parang gagawa tayo ng mag-i-issue tayo ng checks by, hopefully bukas. Our first distribution. And then we want it supposed to be monthly. We'll see. Kasi mas, I think mas ano yon, kahit maraming, let's say every month you're gonna issue a check, or wala pa kasi tayong naka-set up na automated parang e-transfer or something like that. Tapos nagkataon pa itong ating bank ay simula ngayong May, yung supposed to be free na e-transfer service nila nagka-charge. I was like, ano ba yan? Additional Sayang para yun. sa atin, sayang yun. But we're on top of everything. Awa ng Diyos, everything. Thank- Kaninang umaga, we got a confirmation from the city of Winnipeg that yung water natin records. Hi Mike, good evening. Yung water records natin, Mike, hopefully meron na tayong first check bukas. although hindi kayo Nakapangalan ba kay pero Michael Pajimulin? mukhang hindi kay Michael Pajimulin, kay Romita. Okay na, kahit. Pareho lang yun. Oh, di ba? So I'm happy to share na kahit nagkaroon tayo ng ganong delay, that nagkaroon ng additional interest and additional cost sa acquisition dahil tatlo yung lawyers na binayaran natin sa deal, everything turned out to be on a positive operations yung property. So last thing na i-reconcile na lang namin is yung fundings, yung pumasok na mga funds galing sa partners, tsaka galing doon sa general partners. Kasi sa ating group, sa mga limited partners, wala namang naging issue dahil it's a lump sum of funds. Ang nangyari lang, nagkaroon ng additional tawag nito, requirements. So nagkaroon ng additional contributions, which is nanggaling naman sa akin yung funds na yun. But anyways, that's the last piece to be reconciled. So, Well, ano ba tawag doon? Sorry, sa amin, minimal. Ano ba tawag sa amin? Nalimutan. Limited. Limited. Minimal. Minimal partners. Limited partners. Oo, yeah. And hopefully, doon sa ating susunod na acquisition, some of us will become a general partner. Meaning, pagka general partner, somehow a little hands-on ka sa operations. So makikita mo yung how it goes,
Hindi lang, so kaming dalawa ni Sister Berna, lahat nakikita namin. So ins and outs, yun yung ano, yun ang hindi niyo nakikita as limited partners. So yun yung tawag nito, that's about the Jefferson. Yung next acquisition natin, actually nagpaplano nga kami kanina na pumunta ng Alberta. Gusto kong makita muna kasi yung asset. Well, kung tayo sana 'to walang problema. Ano yan? Oo nga, alam mo ba yung 80 million? Yung Pilipinas 80, nanalo. eto, yun nga yun. Sana ilang building yan, yaman na. Ano, alam natin kung saan ilalagay yun, no? Mm. Alam One ticket natin. yan, one ticket. Alam natin kung saan ilalagay. Sana naman alam niya kung saan niya ilalagay yung kanya. Yeah. In preparation dun sa next acquisition, kinakausap ko kasi yung lawyer. Dahil at some point, na tied up yung funds at any additional funds na nagamit natin sa Jefferson to close. Na tied up kasi yung funds. Ang sabi ko sa kanya, I will gonna parang sell. Tawag daw niya doon is sell. Yung whatever units I have, I'll sell it kung sino yung gusto sa grupo. Kasi yun yung nasa contract. Yun ang first. Before letting others in. Kasi priority ang mga kasama sa deal. Pagka kasi nag-a-acquire tayo ng property, kakailanganin natin ng deposit, which is yung dito sa Jefferson, ang deposit na nilagay natin dito is 150,000. So sa ngayon, wala akong ganong powers kasi lahat nasa Jefferson. So I need to pull that money out of Jefferson. Kaya the only way I can do that is to sell. Kasi I have 51, kung makikita niyo yung ating Jefferson Park Plaza agreement, ang units ko doon is way above 50%. Which is, pwede akong mag-liquidate ng as much as, kasi yung kaming dalawa ni Sister Berna has to be at least over 50% kasi kami yung general partners. So I can sell that. Ang iniisip ko naman is just only parang maximum of 15%. So yun yung discussion. Update ko lang to dahil we are getting ready, sister ko, sa ating next acquisition. Okay? So the fact that the funds is all in Jefferson and I can sell some of my units, yun yung if-finalize namin ni lawyer hopefully by tomorrow. Because when I talked to the assistant, sabi niya, this is something that she cannot answer but yung ate talagang lawyer. Pagdating sa additional subscriptions, o sino yung magiging interesado sa group or mag-a-allow kami ng other partners as limited partners who will gonna be tawag nito, magiging limited partners ng Jefferson. That's the plan. Yun yung ating action plan towards the next acquisition. We're getting ready for at least siguro mga additional 200, maybe about 300,000 na kakailanganin on the next one kasi it's gonna be a bigger deal. But we'll see. Depende naman yun sa ire-request na deposit ng may-ari ng next property. So ang Yun yung sa candidate, Alberta, Mel, o prospect mo lang yun na prospect ko yung sa Edmonton. prospect? Hindi, not necessarily yun. Not necessarily. na Oo, yun. not Na yun. necessarily yan. Kasi may dalawa tayong, ewan ko kung may share ko sa inyo dito. Kasi meron akong dalawa dito. Kukunti kasi siya eh. Ayaw ng konti, no? Parang ang presyo, ang presyo niya. Milyones yan, Mel, eh. Ayaw ng konti. Ayaw na natin ng konti kasi nga 28 units na yun na simulan natin. So gusto natin mas mataas doon. Eh yung naandito sa atin sa Manitoba, mas maliit. The first one is yung, asan ba? Ito. Yung nasa Nipawa. Gets? Yeah, you show that last time din. So, di ba? Ang gusto ko lang dito, this is a newer build. Tapos, dahil nasa Nipawa to, hindi siya ganun kalayo sa atin. Mm-mm. Diba?
Madaling So puntahan. local pa rin siya. Kabisado natin yung facility. And it's 4.9 million. So close to the price nitong ano. Jefferson. Kaya lang this one is only, I think ilan nga ba to? 24. 24 units to. Ang ganda na rin nila. Oo nga eh. Kaya dadalhin ko tong deal na to sa US. Sister, confirm ba kung aalis ng June 2 ulit? Kasi June 3, 4, 5, 6 na kay Uncle G ako. And then, kasi meron kaming workshop ng bring your own bill. Kaya i-lay down ko tong options natin dito. Tapos paano natin i-handle yung next acquisition. Kasi kailangan ko ng tawag nito strategies. Okay? Strategies. So yun yung isang property. And then yung isa pa. So ito yung sa Nipawa, okay, 24 units. Yung isa, yung naandun sa Oak Bluff. Itong nasa Oak Bluff, sana si Oak Bluff, nawala na siya. Wala, nabenta na ba si Oak Bluff? Hold on. Baka nawala na nga si Oak Bluff. Anyways, si Oak Bluff kasi is 21 units. 2015. So yun yung dalawang options ko na tinitingnan sa ngayon. Na nandito sa local market natin. So between ito na naman kami. Between Nipawa and yung Edmonton, that's 10x. That's 10x. Ang sa Edmonton is 41 million. Ang Nipawa is 4.9 million. Pero ang cost, okay, 4.9 divided by 24. Divided by 24. Ang cost per unit average is 204. Doon sa isa, 41 million, 132 units. 310. Mas cheaper yung sa Nipawa kasi mas mura ang mga properties ng Nipawa. And yung sa Edmonton kasi, ang lapit nito sa University of Alberta. Kaya kung titingnan mo yung situations, Nipawa is a small RM. Diba? Ang Edmonton, yung sentrong malapit sa University of Alberta, that's a big city. Kaya kita mo yung flow ng yung opportunity ng influx of population. Nandun siya talaga. Although sa ngayon, according to the agent, dahil malapit siya sa university, marami ang mga estudyanteng doon nakastay. But that facility is very close doon sa community around that. Parang kung familiar tayo sa University of Manitoba, di ba? Yung University Crescent, parang may ganun, yun yung mga bahay na malapit sa university. So similarly, na andun yung tawag nito, yung 114 University Crescent. Yun yung building. Katabi niya, mga bahay na malalaki, which is mga magagandang mga properties. So that's yun yung options natin. So we wanna stay at the single digit million or gusto nating mag-jump into a double digit million? Kung kayo ang tatanungin ko, anong gusto niyo? Sige nga, Mina, ikaw. Siyempre maganda yung double, pero siyempre nakakalula rin yung price. Hindi ko alam kung paano i-expand yung Actually yung manager natin ng BMO, yung nag-handle sa atin ng Jefferson, gustong-gusto ng commercial division nila na i-handle yung deal.
Gusto na nga nilang i-underwrite, eh, hindi pa naman natin hindi pa naman wala pa ngang offer, eh, gusto na nilang i-underwrite, sila na daw ang magfi-finance ng deal. Sila na lang mag-finance. Oh, 'di ba? Well, talaga namang gano'n. Sila talaga ang magfa-finance, i-underwrite lang nila 'yon on their and then sasabihin lang sa atin, "Oh, Mel, you have to come up with this amount for down payment." That's it, gano'n lang siya kasimple. And then it's all up to us na, sige magdagdag tayo ng investors or kuha tayo dito or anong gagawin natin. Mm. Kaya ba natin mag-raise ng funds in the next 9 months? Kasi ang normal timeline dito sa atin sa Canada is between 6 to 9 months pagdating sa acquisition of asset. Sa US, 2 months lang, eh. Wow, ang bilis. Yeah, parang bahay, eh, 'di ba? Parang possession date, parang gano'n. Kabibili mo lang ng bahay, possession date next month. Parang gano'n ang sa US, eh. Dito sa atin para tayo nanghihila ng daga sa ilalim sa kanilang lungga, eh, ang bagal. Kasi gano'n kabagal ang Manitoba, napaka-conservative, ang Canada especially, conservative. So, but anyways, hindi naman tayo yung tipong magkaroon ng, ah, hopefully sinasabi nila ang Canada daw magkakaroon ng bubble market. Hopefully not here. Tsaka dito sa mga areas na 'to. So, maingat naman tayo doon. Yeah. So, Jason, gusto mo yung double digit million? See? Wala akong masabi dito 'pag gano'n-gano'n lang, eh. Sister, ikaw? Isa lang ang kulang, eh, Ano? funding. Siyempre yung desire nandun. Saan natin wawalisin yan, sister? Talaga saan wawalisin? Oo nga, saan kukuha? 'Di ba, di ba Sis Mina? Siyempre gusto natin double lagi, Oo. 'no? 'Di ba 'no? 'Di ba? Para talagang Kahit nga triple ang kaya ko tanong nga saan sinuot ko, eh. kukuha. Kaya ko nga sinuot yan, eh, para at least 10x talaga, 'di ba? Kasi kung iisipin natin 'no, 'di ba parang half pero imaginein mo yung ginawa natin dun sa Jefferson, Hmm, 'di ba? Parang parang imposibleng mangyari, eh, pero naging posible. nangyari. Actually, ang nakakatuwa dahil dun sa regular sessions natin ng Tuesday group, tapos yung Thursday, and then yung mga Facebook page natin, may mga natatanggap akong DMs, email, nasa Edmonton, yung ang kasama namin nung last time sa Philippines siya, eh. Isa sa mga business partners namin before na narinig is, "Ate Mel, meron kasi sinasabing investments." Naloko siya sa'tin, eh, more than 7 million pesos. Pesos. Yeah. So, sabi niya, "Paano yung investments na sinasabi mo Sabi ko, "I don't have puwede ba yan sa Philippines?" Sabi ko, "Wala akong idea sa Philippines. Ang alam ko dito sa Canada kasi mas kabisado ko ang real estate ng Canada kaysa sa atin ngayon." But most likely puwede, bakit hindi? Kasi puwede naman talaga 'to kung meron kang involvement sa commercial residential real estate sa atin. So ayun, but ang final na magiging ano nun, most likely magkakaroon tayo ng additional investors na manggagaling sa Philippines. May kausap na akong lawyer sa Philippines, possible din daw siya. Corporation ang magha-handle. Meron Oh, tayong wow. manggagaling sa US, meron tayong, manggagaling sa meron taga-Alberta, merong, so dito may mga nag-confirm na may doctor, merong mga group of nurses. So marami tayo kung sakasakali at loloobin na ano, na maka-acquire ng mas bigger facility. Kasi alam niyo sa totoo lang, if, kung makikita niyo yung whole scenario ng small deals at saka big deals, mas madali ang big deals. Mas way simpler siya. Mas way simpler siya. Ang hirap lang niyang i-absorb at first dahil parang, "Teka muna, sanay lang ako sa 1,000, 2,000, 'di ba?" Tapos biglang, Mm. "Ha, 100,000." Tapos biglang ngayon 40 million, parang hindi mo malunok, eh, 'di ba? Hindi mag-sink in, kahit Yeah. gawin ko hindi mag-sink in. Sa totoo lang naman talaga. Pero kung palibhasa kasi kami sa training, lagi kaming nagte-training sa group ni uncle, pinag-uusapan namin ang mga deals. Ang pinag-uusapang deals ni uncle is 155 million, 200 million, yung isang recent, offer na ginawa is
for 729 units, which is makukuha lang nila ng I think 182 million, something like that. So parang dahil ganun ang pinag-uusapan ng numbers, pag pinag-usapan na yung 50 million, parang ang liit na lang ng tingin ng, yun na lang ang yun ang na-absorb ko, ang liit nun, parang ganun. Kasi pinag-uusapan is hundreds and hundreds of millions, di ba? So, pag nagkukwento sila about yung paano nila minamanage, very similar sa small deals. Kaya lang, pag finactor in mo, alam mo yung yung sinasabi nilang cheaper by the dozen? That is really true. Kasi sabi nga, sinong caretaker or property management ang papayag na doon sa 10 units mo, let's say 10 units, o kagaya itong deal natin na to, 28 units. Ang property management natin dyan, every month, is 2,000 plus. $2,000. Yun ang pumupunta sa property management company. Sige nga, kung ikaw ang property management company, sino ang pipiliin mo? Paano kung merong 500, let's say 100 na lang na units? Na ang income nun sa tigwa 100,000, sa tigwa 1,000 per month is how much? So 1,000 times 100, so is it, nabobo na din ako. 1M. Calculator, please. 100 Calculator. 5 na zeros, 100,000, diba? So 100,000. 100,000 ang income. 5% nun. Magkano? 5,000, diba? So, 5,000. Sinong pipiliin mong facility to manage? yung 5,000. Of course. Diba? Diba? So cheaper by the dozen. Makakatawad pa nga tayo dun eh, pagka malaki yung facility mo. Let's say, gawin natin 1,000 ang units mo. Ay di ang kita na dun, 1 million. Eh, ang 5% na magkano? 50,000? 50,000. Eh, pwede na natin i-negotiate. Huwag namang 5%. Let's do it at 3. You still make, as a property management, $30,000 a month. Diba? Mas cheaper pag marami. Mas malaki ang gastos pag konti. Nagigets nyo? Ang lawyer's fee, the same. Kaya yun yung sinasabing scale. So sa mga big project, Mel, pwedeng maraming investor. Pwede. Oo. Pwede. So yun, ganun ang mangyayari sa atin. Magpa-participate tayo, magkakaroon tayo ng additional investors, pero kahit kaonte, meron tayo doon na part. As limited Tatayo tayo sa Lotto, Mina. diba? O, yun yung Kaya nga, pinag-uusapan sir. namin. Nandito na ba si sister kanina nung pinakita mo yan? Parang wala pa, no? Alam niya naman lang lahat eh. Tayo pa lang. But anyways, yan lang, inubos naman niya. Kinuha naman niya yung 80. Yan ba yan? Wala natira. 20 meron bago. Anyways, sabi nga ni Sister Mina, dapat grupo na lang kasi mas masaya pagka grupo yung mananalo, no? Well, actually si Rocky, 'di ba? Kasama siya doon, sila Maria. Ang Oo. nanalo yung taga-voting, kasama siya Yeah. doon. Yeah. Magandang Grupo sila. 1 million. Sige nga, gumawa nga tayo. Basta yung Pwede, pag malaki na yung price, Mel, kaya tayong group diba? lang, Mel. Parang ano lang, Kasama ba rin tayo? parang pang ano lang ba? Parang katuwaan lang, di ba? Yeah, bakit hindi? So, kasi nga paano tayo mananalo, di ba tayo na? Tumataya. Very low ang possibility. Zero. Zero. Talaga. Hindi nga very low, sister. Zero. Zero possibility. But anyways, yeah, yun yung gusto kong i-convey na message na we are preparing towards our next acquisition. Magkakaroon tayo ng first release ng ating cash flow tomorrow. Hopefully, tatapusin namin ni Sister Berna yun. So you're gonna receive a check by tomorrow. And then, i-open natin yung possibility na within the group ay magkaroon ng, pero kung hindi mangyayari yon, within the group, kayo yung priority to get whatever I will be releasing. Pero kung hindi mangyayari yon, magkakaroon tayo ng additional partners ng Jefferson. Kasi we need to get ready on the next acquisition. And
pagka pinag-usapan yung pagiging ready. On the first acquisition natin, we shed out parang upfront natin is magkano ba? O 200 plus thousand. Yun yung ginastos natin una doon sa Jefferson. So we have to have at least the same amount moving forward doon sa next project. So, ayun. Kaya, ipag-pray natin. Praying, yeah. Pag-pray natin. Sana makakuha kami ng magandang deal sa Edmonton. Hindi pa wa Kasi elemental. gusto ko kasing makita yung property bago ako pumunta kay Uncle. Kasi alam nyo, kung sakasakaling makuha natin yung big deals, baka may makuha tayong partners sa club mismo. Kaya lang syempre, no? Kaysa naman sa kanila, dapat tayo na lang. Para naman yung mga Pilipinong may capacity dito, matulungan natin na magkaroon ng solid investments. So, yun yung ultimate goal natin eh. Bago tayo magpasali ng iba, tayo muna. Oo nga. Sana may maano pa sa atin, mas squeeze pa. Exactly. Kung paano. Yeah. And then, ang ipag-pray natin, sana once na nag-underwrite sa atin, kasi hindi ko lang siya ipapa-underwrite sa BMO. Ang Access Credit Union, they are still offering us another chance na sa kanila natin ibigay yung deal at the next deal. So yeah, underwrite din nila. Kung sino yung magbibigay sa atin ng magandang numbers. Kasi ang kailangan natin doon is yung kakayanin natin. The lower the down payment that they can provide and the best rate, yun yung i-accept natin. So, we'll see. I'm gonna be take. Anyways, ako naman ang take charge doon. So, assignment ko dito. Mel, pwede magtanong isang bago matapos tayo kasi lang para I'm pretty sure question din to ng iba so hindi wala lang siguro makapag-verbalize o baka na-explain mo na kanina hindi ko lang narinig. Yung marireceive na check, syempre everyone is excited. It's first time, right? So I think you mentioned earlier word na lump sum. So it's that like January to May January to or May only or January to March. to March? Okay, Oo, hindi ko yung lang first narinig quarter. siguro. Yan yung first quarter natin. Kasi yung May, ang gusto ko kasing mangyari, yung month of May, ma-receive natin starting May, every month na tayo. Ayun, hindi ko siya nag-get. Sorry. So, yeah, yun na lang ang i-reconcile na lang. So 90% completed, review namin. 10% will be yung reconciliation ng funds na pumasok, yung ginamit before the acquisition. Before the possession date. And then, yun, finalized. But ang good news nga is we have money in the bank. Meaning, may cash flow tayo every month. Yay. Diba? Masaya tayo doon. Kaya, super grateful sa ating Thank you. acquisition. Yeah, kasi Diba? siya yung magiging motivation din natin para mas lalo pang mag-strive sa next acquisition. Diba? Sabi ko nga, hindi siya ganun kalaki kasi nasa Yeah. first year tayo. Mhm. Malaki yung ating Expenses. ginastos dahil we're still recouping yung ano na yon. But over the period of time, by next year, especially pag natapos itong year na to, next year, mas maganda yung ating magiging cash flow. Okay. Yeah. It's Yes. understandable na may expenses. Yes, and ang gusto ko mangyari pagka, well, there are more to come kasi I'm still doing some of my research. One of the, tawag nito, magiging additional cash flow pa natin is when yung magkaroon tayo ng tax break, mabawasan ang babayaran nating tax. I'm working on it. And then another thing is, kung magkakaroon tayo ng possibility to slash yung fees ng management company, we are still working on that one too. Yeah, yun yung ating goal. And next acquisition, sino ba ang magiging general partner dito? Baka kaya ni Jason na maging general partner. Biglang, Jason, ano ka ba? Pagagalingin ko muna yung gout ko baka hindi ako makapaglipad ng papeles. Sister, ito, papainumin natin ito. Sasabihin ko nga sana eh. Pinatikim ko na yan eh, kaso may tinatapos siyang gamot. Sige. So, kailangan niyang uminom. Anyways, nakakatuwa. Basta, kailangan natin maging healthy and strong. Si Mina at si Mike, possible to magkaroon ng yung tawag nito sa property management kasi very simple lang kasi siya kung titingnan natin. But we have to really understand what's going on. Yun lang ang importante. Yun lang ang importante. Sabi ko nga siguro kung excuse tong sasabihin ko. Siguro kung bata pa ako na ganito,
I can still do that. Like, alam mo yon, recording, accounting, yun ang ano ko eh, yun ang forte ko. But I mean, because you have so much in your plate, I was like, ay nako, yan mo na lang muna yan dyan kasi I need to understand and look for another properties kasi kakampi din natin ang property management. Kasi ang sabi ko sa kanila, kapag meron kayong mga clients, just like us, who would like to, ano mo yun, yung magbebenta na ng kanilang mga Proper. properties, or inform, No. yeah, Yeah. you don't have to list it. Mag-usap na lang tayo. Actually, meron dalawang in-offer yung agent na binilahan natin. May dalawang properties na instead na ilabas sa market, pinakita mo na sa amin. Kaya lang hindi ko gusto. Yung isa is nasa may colony, tapos yung isa is nasa may Wolseley area. Parehong limited ang parking. I don't like that. One thing that I learned from my past lawyer, si lawyer natin, Mina, si David Cognitz. One thing that we learned from him is when you buy an apartment, dapat may parking. Kasi that will dictate what kinds of tenants you have. True. So, yun yung importante. Kaya, nung nakita namin, inikutan namin ni Orly, that same day, sinabihan ko yung agent, sorry, I don't think we're gonna get it. I would love to get more units, mga more than 50, sabi ko yung more than 50, tsaka yung newer facility. So, at least na isa-share natin sa kanila yung targets natin. Kasi at the end of the day, when they find something, maging vocal lang tayo kasi may mga, ano, maaalala nila eh. Ayaw nga pala Yeah. bumibili sila Mel ng ganito. So, yeah. Priority Yeah. kanila si Priority talaga. Yeah, priority talaga tayo. So that agent is still looking for deals na para sa atin. We have 3 agents or 4 agents. 3 yung brokers na kasama ko sa IRBM na pagka nakita nila na 30 deals, sasabihin nila, oh, hindi yan pwede na kay Mel, gusto ni Mel 50 or more. Sabi ko, teka muna, baka pwede din kasi kung nasa magandang location, we might possibly consider, di ba? Pero pagka yung ganitong klaseng community, I don't. Kasi there was once na listings na nandun sa Talbot. I don't know kung familiar kayo sa Talbot. Doon sa area papuntang region. Transcona. Ayoko ng lugar na yon. It's just parang North End area. I don't like that. So, pass, hindi pasado sa criteria ni Mel. Masyado daw akong mapili. Sabi ko, hindi na bale. Ayoko lang kasi mag-keep ng mga properties na I will have problems when I exit. Yeah. Diba? Kasi Tsaka mahirap siya ibenta na si Smell if ever. Yes. Diba? Yun yung natutunan natin kay Uncle. That when you acquire, matutulog na si Jay diba? Hindi nag-charge kasi ako. Lobat na ako eh, hindi ko in-charge. Diba? That when you acquire a property, dapat sa simula pa lang, yun yung how you will gonna exit it. Diba? True. Yeah, so we'll be guided by that principle moving forward. Kaya, ayun. So, I think that's it. Thank you. Let's do more of this and have the next evening.